Gusto kong i-share sa inyo ang interview ng mainstream media kay sa ex-senator Pampilo Lacson na kung saan binulgar niya yung usapan. Mismo nakausap niya si Senator Grace Poe, ang chairman ng Finance Committee sa Senado, na kaya pala pumayag ang Senado na ituloy ang AKAP. Diba? 26 billion yung AKAP na tinanggal ng Senado. Nung nag-BICAM conference, pumayag dahil daw, ito mismo galing sa bunganga ng senadora, pumayag na daw dahil binigyan sila ng 5 billion. Ang pangit pakinggan, sabi ni Senator Ping Lacson. Paano rin natin ito? Pakinggan. Mismo kasi napadala na ko ng kopya. And at least 14 senators ang nakapirma doon sa BICAM report na may mga blanco. So, doon pa lang sa ginawa ng Senate, medyo may problema na kasi blanco. Nagulat nga ako at saka parang nakakagimbal na sinabi ng Senado, okay, kasi tinanggal ng Senate yun sa Senate version. Oo, ayaw nila. 26 billion. AKAP. Nakita ko si Senate na Finance Committee Chairperson, si Grace Poe. Sabi niya, pumayag na kaming ma-restore kasi binigyan kami ng 5 billion. Di parang inamin na ninyo na sa inyo ba yan? Bakit pinarti-party nyo? Kaya sinasabi niyo mag-implement yan, DSWD. Bakit sinasabi mo ngayon na pinarti-party nyo, 5 billion sa Senator, at pag kinuwenta, sa mga nangyayari natin, kinuwenta agad nila na yung 5 billion, divided by 23 kasi wala na si Sani Angara. Mahigit 200 billion na bawat isa. Correct. Bakit nila sinabing bumayag na kaming ma-restore kasi binigyan kami ng 5 billion? Correct. Hindi. Napakapasok pakinggan. Pamilyang hindi sapat ang pagkain sa mesa. Diba? Ang pangit pakinggan. I believe, hindi pwedeng gagawa-gawa ng kwento si Senator Lacson tungkol yan. I believe, nagsasabi siya ng totoo na ganun nga ang pahayag ng Senadora Grace Poe sa kanya na pumayag sila dahil binigyan sila ng 5 billion. Anong klaseng? Noong una, napakataas ang tingin ko, respeto ko sa, of course, nagsimula kay Fernando Poe, kay Susan Roses. Dahil mga parents, akala ko, like daughter, like father, o like mother. Ito, lumalabas. Pera ba nila yun? Yan po ang masama sa Pilipinas ngayon, kaya hindi tayo umaasenso dahil akala nila pera nila yun Pinaghirapan ng taong bayan. Biruin mo, 5 billion, paghati-hatian ng 23 senators, bawat isang senador, 200 million ang gagastos. Anyway, yan po, isa pa. Si Senator Lacson, nakakuha na siya ng kopya ng BICAM report. At nakita niya mismo yung nakita niya mismo yung mga blank items. Kaya hindi na sila magsabi ngayon na nagsisinungaling si Congressman Ungab. Ang dami nang nakakalam mga anti-Duterte, mga kongresista. Franz Castro, Raul Manuel, sila ang nagpapatotoo na tunay nga may blanco. Ito na naman. Senator Pampilo Lacson, may kopya na siya. Kaya wala na silang palusot ngayon. Kaya sabi ng Malacanang, E.S. Bersamin, hindi kami mananagot dyan. Silang mananagot. Laglagan na. Hugas kamay na. Okay, ituloy natin itong pag-interview kayo. Ang kasalanan na sa House. Pero kung naipasa yung enroll bill na i-transmit sa Malacanang, na may mga blanco pa rin, sino na nag-fill up ng mga blanks? Di malamang yung DBM. Or kung sino man yung mga ahensya pa na bago isumiti sa Pangulo para pirmahan yung mismong GAA, napilapan, pero ng executive branch. Mas anomalous yun kasi ang executive branch hindi pwede mag-amyenda. Pwede lang mag-veto, mag-line item veto, pero hindi pwedeng ibahin ng Malacanang kung ano yung tinransmit sa kanyang enroll bill. Hindi pwede mag-amyenda. So yun ang dapat tingnan natin. Madali lang namang makita yan para mag-pinpoint na. Okay. So, maganda yung paliwanag ni Senator Lacson, kailangan makuha yung enroll bill, yung General Appropriations Bill. Kasi, i-compare mo na ngayon yung enroll bill at saka yung BICAM report. Doon mo na madidiscoveryan sino ang nag-fill in the blanks. Ang problema ngayon, according to Attorney Vic Rodriguez, ang Philippine Star at ang Balita, ito, mga mainstream media ito,
formal na silang nag-request ng kopya ng General Appropriations Bill, ayaw daw magbigay ang Kongreso. Kailangan pa daw nilang humingi ng permiso kay Speaker Martin Romualdez. Kaya galit si Atty. Vic, sabi niya, violation niya ng freedom of information. Karapatan nating makita yung enrolled bill. Bakit ayaw nilang magbigay? Yung pa isang nakakapagtaka, si Congresswoman Estela Quimbo. Grabe, ang mga reporter ng Ministry Media naghihirap na makunan siya ng statement. Wala daw, rush daw, busy daw. Bakit ayaw niyang magpaliwanag? Ay, nako. Diyan nyo nalalaman na there is something fishy, there is something wrong. Anyway, balik tayo sa issue. Salamat itong pagbubulgar o pagbibisto ni Senator Lacson na nakausap niya si Senate Finance Committee Chair Grace po, na inamin niya nga pumayag sila sa AKAP ibinalik dahil nabigyan sila ng 5 billion. Ganyan na po katindi. Ganyan na po I don't know, how do I describe it? Parang pera nila yung ina-appropriate nila. Nakalimutan nila na pawis at dugo ng mamamayang Pilipino yung mga pera na yon na limpak-limpak na sa billions. Bawat isang senador 200 million ang share. Nako. Hindi nila iniisip yung ang daming naghihirap na Pilipino ngayon. Okay, speaking of mahirap, gusto kong pasalamatan kayo mga subscribers, viewers ko, kasi in a very small way, meron tayong income. Dahil nanonood kayo sa aking channel, yung income po na yon ay tinutulong natin sa Talaan Big Tribe sa Bukidnon. Nag-focus tayo ngayon sa housing program dahil kawawa ang kalagay nila. Kitang-kita ko yung mga bahay nila na kung mayroon mang bubong na yero, butas-butas. Yung iba, walang bubong na yero, kundi trapal, plastic, sako. Kawawa ang kanilang kalagayan. So ngayon, nakakapagbigay tayo ng libreng yero at libreng pako na re-repair ang kanilang mga bahay o nakakapagpatay ng bagong bahay.